Tuwing umaga, tinutulungan ng isang waitress na si Elena ang isang matandang lalaki. Hindi alam na balang araw ay papasok sa kafe ang kanyang mga abogado upang hanapin siya. Alas 8:40, 7 ng umaga, tumunog ang kampanilya sa itaas ng pintuan ng Cafe Aurora. Pero hindi ang pamilyar na tunog ang nagpapatigil kay Elena, kundi ang biglaang katahimikan na sumunod dito. 5 lalaki na nakaitim na suit ang pumasok, at ang tensyon ay bumigat ng husto na parang pati ang kawaling nag-iingay sa kusina ay natahimik. Si Elena Rivas, 29, ay nagpupunas ng mesa nang mapatingin siya at makita ang tanawin na nagpigil sa kanyang paghinga. 4 na dambuhalang bodyguard ang nakapaligid sa isang matandang lalaki na may pilak na buhok at may dalang mamahaling leather na aktong lalagyan ng dokumento. Nagmasid ang mga mata ng lalaki sa loob ng kafe hanggang sa tumapat ito sa kanya. "Kayo po ba si Ginang Elena Rivas?" Tanong nito habang lumalapit sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ni Elena. May kinalaman ba ito sa problema sa batas, sa mga utang ng kanyang ina? Bahagya lamang siyang tumango, masyadong nabigla para makapagsalita. Tumigil ang lahat sa panunood, si Clara sa kusina, ang kanyang amo na si Ramiro Diaz sa likod ng counter, at ang ilang maagang customer. "Ako si Dr. Esteban Carbajal," patuloy ng lalaki sa mahinahong tinig. "Kinakatawan ko ang pamilya Velasco. Kailangan ko kayong makausap tungkol kay Hinoong Ricardo Velasco." Napalambot ang kanyang tuhod sa pagkarinig ng pangalan. Ricardo, ang tahimik na matandang lalaki na laging nauupo sa mesa 7. Halos 2 taon na itong pumupunta tuwing umaga, alas 7:30 ng eksakto. Nag-o-order ng itim na kape at whole wheat na tinapay at binabati siya ng isang mahinang magandang umaga. Siya ay 78 na, banayad at tahimik, ngunit sa paglipas ng panahon ay napamahal siya kay Elena. "Ayos lang po ba siya?" tanong niya sa wakas. Nanginginig ang boses. Bahagyang yumuko si Dr. Esteban Carbajal. Pumanaw na kagabi si Hinoong Velasco sa kanyang tahanan. "May iniwang partikular na tagubilin siya tungkol sa inyo." Bumigay ang mga tuhod ni Elena at sumikip ang kanyang dibdib. Wala na si Ricardo, ang marupok na matanda na nanginginig ang kamay tuwing hinahati ang kanyang tinapay, ang taong palagi niyang tinutulungan ng may tiyaga at kabaitan. Ang taong laging nagbibigay ng eksaktong $2 na tip araw-araw. Kahit alam niyang higit ito sa kaya ng matanda, ngunit tinatanggap niya ito dahil alam niyang mahalaga ito kay Ricardo. "Paumanhin po," mahinang bulong niya habang napupuno ng luha ang kanyang mga mata. "Pero hindi ko po maintindihan kung bakit." "May iniwan siyang bagay para sa inyo?" Mahinahong sagot ni Dr. Esteban Carbajal habang binubuksan ang isang folder. "Napaka-pribado ni G. Velasco pagdating sa kanyang mga pinansyal na bagay. Kailangan ninyo pong sumama sa amin sa opisina." Lumapit si Ramiro Diaz, halatang balisa. "Elena, anong nangyayari?" Bago pa man siya makasagot, bahagyang ngumiti si Dr. Esteban Carbajal. Ang unang ngiti mula nang dumating siya. "Sa kabaligtaran, Ginanges Rivas, wala kayong ginawang masama. Ginawa niya ang lahat ng tama." Tumingin si Elena sa paligid ng munting kafe kung saan siya nagtrabaho sa nakalipas na 4 na taon, ang parehong lugar kung saan kinaya niya ang mga mapanlibak na tingin bilang tanging empleyado mula sa isang mahirap na komunidad, at kung saan narinig niya ang mga bulong na mapanira tungkol sa mga taong kagaya niya na nagsisilbi sa iba. Pero ito rin ang lugar kung saan isang umaga ay dumating si Ricardo at di gaya ng iba, itinuring siya ng may respeto na matagal na niyang hinahangad. Habang inaalis niya ang kanyang apron na nanginginig ang mga kamay, wala siyang kamalay-malay na ang mga susunod na minuto ay magbabago ng kanyang buhay sa paraang hindi niya kailanman inakala. Dahil si Ricardo Velasco ay hindi basta isang malungkot na matanda.
at malapit nang matutunan ng kanyang pamilya na ang maliitin ang isang waitress na gaya niya ay ang magiging pinakamalaking pagkakamali ng kanilang pribilehiyadong buhay. Kung ang kwentong ito ng kabutihan, lihim at hindi inaasahang hustisya ay tumama sa inyong puso, siguraduhing mag-subscribe upang makita kung paano ang isang simpleng kabaitan ay maaaring maging pinakamasarap na ganti laban sa malalim na pagkiling ng isang mayamang pamilya. Ang opisina ni Dr. Esteban Carbajal ay sumakop sa 3 palapag ng isang modernong gusali sa gitna ng financial district ng lungsod. Lahat ay makintab at mamahalin, mga marmol na pader, madilim na kahoy na kasangkapan, at tanawing abot-tanaw na mas mahal pa kaysa sa taunang sweldo ni Elena. Nakaramdam siya ng kaliitan habang naglalakad sa tahimik na pasilyo. Ang kanyang lumang sapatos ay dumadanas ng bawat tunog sa makinis na sahig. Dito po, Ginang Rivas, sabi ni Dr. Esteban Carbajal, habang inaakay siya sa isang conference room kung saan may 3 taong naghihintay na. Hindi na kailangan ni Elena ng pagpapakilala. Alam niyang sila ang pinakatitingin sa kanya ng mababa. Nakaupo sa mga leather na upuang parang trono ay si Beatriz Velasco, isang 50 taong gulang na babae na ang kagandahan ay malamig at perpekto, hinubog ng pribilehiyo. Ang kanyang anak na si Tomas, 28, na nakasuot ng suit na malamang mas mahal pa sa kotse ni Elena, at isang batang babaeng blonde na tila asawa niya. Halos hindi man lang lumingon si Beatriz nang pumasok si Elena habang si Tomas ay tumingin sa kanya na may halos lantad na pagduduwal. "Ito ba ang tao?" tanong niya. Matalim ang tono. Parang isang insekto lang ang nakaharap niya. "Tomas, tama na," bulong ni Dr. Esteban Carbajal. Kahit siya man ay mukhang hindi komportable. "Maupo po kayo," utos niya, sabay turo sa nag-iisang upuan na hiwalay sa iba. Umupo si Elena, pakiramdam niya ay para siyang nililitis. Binuksan ni Dr. Esteban Carbajal ang isang makapal na folder. Ang huling habilin ni G. Ricardo Velasco ay naipasa 3 buwan na ang nakalipas matapos siyang madiagnose ng pancreatic cancer. Pinili niyang hindi ipaalam ito sa kanyang pamilya. Tumaas ang kilay ni Beatriz kasabay ng isang mapait na ngiti. Ganyan talaga si Papa, palaging dramatic hanggang sa huli. May iniwan din siyang malinaw na tagubilin kung paano isasagawa ang pagbasa ng habilin pagpapatuloy ni Esteban Carbajal. Una, mamanahin ng pamilya ang mansyon sa Beacon Hill, parehong bahay pampanahon, ang kanyang koleksyon ng sining na tinatayang $12 milyong ang halaga, at isang trust fund na 50 milyon na hahatiin ng pantay kina Beatriz at Tomas. Naramdaman ni Elena na parang nawalan siya ng hangin. 50 milyon. Hindi niya kayang isipin ang ganong halaga ng pera. Medyo lumuwag ang pakiramdam ni Tomas at sumandal. Buti na lang at hindi tuluyang nasiraan ng bait ang matanda. Ngunit, dagdag ni Esteban Carbajal, bahagyang nagbago ang tono. May ikalawang bahagi ang habilin na may kinalaman sa negosyo ng pamilya. Kumunot ang noo ni Beatriz. Anong ikalawang bahagi? Habang binubuksan ang pahina, dahan-dahang binasa ni Esteban Carbajal ang Velasco Holdings restaurant chain na kinabibilangan ng 47 establishmento sa 6 na estado, ang pangunahing distribution center at lahat ng kaugnay na ari-arian. Tumigil siya at tumingin ng diretso kay Elena. Ay ililipat ng buo kay bibi ni Elena Rivas. Nakabibinging katahimikan ang sumunod. Namutla si Beatriz habang nabulunan naman si Tomas sa sariling hininga. "Siguradong may mali rito," sabi ni Beatriz sa kontroladong tinig na may halong takot. "Kailangan may pagkakamali." "Walang pagkakamali," sagot ni Esteban Carbajal ng mariin. Bukod pa roon, naglaan si G. Velasco ng $15 milyong na pondo
para sa pagpapabuti ng operasyon at pagpapalawak ng mga restaurant na lahat ay nasa ilalim ng ganap na autoridad ni Bibi Rivas. Sumabog si Tomas. Kalokohan yan, isa lang siyang waitress. Hindi nga niya kilala ang lolo ko. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya, nahanap ni Elena ang kanyang tinig. Kilala ko si Ricardo, araw-araw sa loob ng 2 taon. Ricardo, singhal ni Beatriz, ang tawa niya ay malamig at mapait. Tinatawag mo siya sa unang pangalan parang magkaibigan kayo. Magkaibigan kami, sagot ni Elena ng matatag. Kuwinento niya sa akin ang mga paborito niyang libro, kung gaano niya namimiss ang asawa niya at kung paano. Paano ano? Sabat ni Tomas, yumuko palapit na parang isang mandaragit. Paano siya napaniwala? Paano mo nalaman kung gaano siya kayaman? Parang suntok sa dibdib ang paratang. Hindi ko nga alam na mayaman siya. Akala ko isa lang siyang retiradong lalaki na, please. Putol ni Beatriz na may malamig na paghamak. Walang waitress mula sa mumurahing kafe ang magkakaroon ng 80 milyong dolyar nang hindi sinasadya. Alam mong eksakto ang ginagawa mo. Naubos ang pasensya ni Dr. Esteban Carbajal. Malakas niyang pinatama ang kamay sa mesa. Tama na. Malinaw ang kagustuhan ni Ginoong Velasco. Ibinigay niya kay Elena ang isang selyadong sobre. May iniwan din siyang personal na sulat para sa iyo. Nanginig ang mga kamay ni Elena habang binubuksan ang sobre at nagsimulang magbasa ng malakas. Mahal kong Elena, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay natapos na ang aking paglalakbay. Sa nakalipas na 2 taon, ikaw lang ang taong itinuring akong tao. Hindi bilang pinagmumulan ng yaman. Wala kang ideya na pagmamay-ari ko ang mismong restaurant chain kung saan ka nagtatrabaho, ni na pinapanood ko ang bawat kabutihan mong ginawa, hindi lang sa akin, kundi sa bawat kaluluwang pumasok sa kafe na yon. Napailing si Beatriz, pero nagpatuloy si Elena. Sa mga huling buwan ko, kunyari hindi ko kayang hiwain ang tinapay ko para lang makita kung totoo ang kabutihan mo o pakitang tao lang. Ni minsan ay hindi ka humingi ng pabor, hindi ka nagpilit na mapalapit para sa sariling kapakanan. Nang dumating ang isang batang palaboy at tahimik mong binayaran ang kanyang pagkain, hindi mo alam na nakaupo ako malapit. Nang ipagtanggol mo si Clara sa kusina matapos siyang bastusin ng isang customer, narinig ko yon. Sa kabilang mesa, nagkatinginan ng balisa sina Tomas at Beatriz. Mamanahin ng pamilya ang personal kong yaman, ngunit ang aking negosyo ay mapupunta sa isang taong tunay na nakakaunawa na ang pagpapakain sa tao ay isang gawain ng dangal, hindi lamang transaksyon para sa kita. Elena, taglay mo ang pusong matagal nang nawala sa pamilyang ito. Gamitin mo ang mga yaman na ito upang patunayan na ang malasakit at tagumpay ay maaaring magsama. Tinapos ni Elena ang sulat habang umaagos ang luha sa kanyang mukha. Napuno ng bigat ang katahimikan sa silid. Pagkatapos, biglang tumayo si Beatriz. Ipinapawalang bisa namin ito, singhal niya. Patutunayan naming niloko niya ito. Good luck, malamig na sagot ni Dr. Esteban Carbajal. 3 buwan ginugol ni G. Velasco sa pagre-record ng bawat interaksyon nila ni Bibi Rivas. Kumuha siya ng mga investigador para patunayan ang kanyang integridad. May mga video, saksi at kumpletong dokumentasyon. Hindi matitinag ang habilin na ito. Pinatama ni Tomas ang kamay sa mesa. Kalokohan, wala siyang alam sa pagpapatakbo ng negosyo. Nagtatag si G. Velasco ng advisory board para tulungan siya. Matatag na sagot ni Esteban Carbajal at malinaw niyang sinabi na anumang tangka ng panghihimasok ay magreresulta sa pagbawi ng mana ng pamilya. Parang kaya nang tunawin ng titig ni Beatriz ang salamin. Maaring napaniwala mo ang isang taong naghihingalo, bulong niya sa galit. Pero hindi ka magtatagal sa mundo namin. Wawasakin ka namin. Dahan-dahang tumayo si Elena, matatag ang boses kahit mabilis ang tibok ng puso. Subukan ninyo.
Habang galit na lumabas ang mga Velasco, ang kanilang mga bantay umaalingaw-ngaw pa na natiling nakaupo si Elena, mahigpit na yakap ang sulat ni Ricardo sa kanyang dibdib. Para sa kanila, isa lamang siyang tagalabas, isang oportunistang wala sa lugar. Ang hindi nila alam, lumaki siya sa isang lugar kung saan ang bawat araw ay laban para mabuhay at maaga niyang natutunan na ang maliitin ng isang tao base sa anyo ay tiyak na daan patungo sa pagkatalo. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nasa kanya na ang paraan upang patunayan na ang kabaitan ay hindi kahinaan, ito ay lakas. Bawat panlalait at pang-iinsulto mula sa mga Velasco ay lalong nagpapatibay sa isang katotohanan na malapit na nilang matutunan. Kapag minamaliit mo ang isang taong wala ng ibang mawawala, ibinibigay mo sa kanya ang kapangyarihang manalo. Ang sumunod na 2 linggo ay parang pagkatapong sa malalim na tubig na hindi marunong lumangoy. Bigla siyang naging may-ari ng isang restaurant empire na hindi niya alam kung paano pamahalaan habang palihim na kumikilos ang mga Velasco upang pahirapan ang bawat hakbang niya. Ang kanyang unang pagpupulong sa Velasco Holdings ay sadyang idinisenyo upang siya'y ipahiya. Tinawag ni Tomas ang 15 regional managers, mga lalaking nakamamahaling suit na may mga mukha ng kayabangan at tahimik na paghamak. Pumasok si Elena sa silid, suot ang pinakamagandang damit niya, isang damit na binili niya sa diskwento, at agad niyang naramdaman ang bigat ng bawat tingin. Mga kasama, ipakikilala ko ang bago nating may-ari, anunsyo ni Tomas na may mapanuyang ngiti. Si Bibi Elena Rivas, direkta mula sa, ano nga ulit? Oo, pagsisilbi ng kape mababa, ngunit malinaw ang tawanan ng grupo. Umupo si Elena sa dulo ng mesa, ang upuang teknikal na kanya, at pilit na pinanatili ang composure habang nararamdaman ang matalim nilang mga tingin. O siya, Elena, sabay buklat ni Tomas ng kanyang mga papel, bilang bagong leader ng ating kumpanya, siguro naman may dala kang mga makabagong ideya, mas malakas na kape siguro? Muling nagtawanan ng mga lalaki. Dahan-dahang huminga si Elena, hindi siya magpapadaig. Sa totoo lang, anya, pinatatag ang kanyang tinig, may ilang obserbasyon ako. Sumandal si Tomas, ngumiting parang mangangaso. Sige nga, liwanagan mo kami. Nabisita ko ang 7 restaurant nitong nakaraang 10 araw, panimula niya, habang lumalakas ang kumpiyansa sa bawat salita. Sa 5 sa kanila, napansin kong karamihan sa mga empleyadong Black at Latino ay nasa kusina o gawaing paglilinis, habang halos puro puti ang nasa harapan. Sa 3 lokasyon, ako mismo ang nakasaksi kung paanong iba ang trato ng mga manager sa mga empleyado ng kulay. Tumahimik ang silid na wala ang mga ngiti. Bukod pa roon, patuloy niya, pare-pareho ang menu sa buong chain kahit magkaiba ang kultura at customer ng bawat lugar. At sa downtown branch, ang burger ay $18, samantalang 12 lang sa suburb, kahit halos pareho lang ang gastos sa operasyon. Bubuka pa sana si Tomas para magsalita, pero nagpatuloy si Elena. At may isa pa, dagdag niya, matatag ngunit matulis ang tinig. Sa mga online review, may malinaw na pattern. Ang mga restaurant na may pinakamasamang rating sa serbisyo ay kadalasang nasa mga lugar kung saan inilalagay ninyo ang pinakabago at hindi bihasang staff. Talaga bang nagkataon lang ito? Isang lalaki sa mesa, si Serrano, ay mapangutyang tumawa. Sa totoo lang, miss, ang pagpapatakbo ng restaurant ay hindi tungkol sa mga eksperimento sa lipunan. Profit ang mahalaga. Tama ka po, G. Serrano, kalmadong sagot ni Elena. At kung profit ang pag-uusapan, ang region ninyo sa Southern District ay bumagsak ng 23% noong nakaraang taon. Sakto naman, yan din ang panahon na inipatupad ninyo ang tinatawag ninyong Staff Optimization Plan na nagtanggal sa mga matatanda at veteranong empleyado. Nawalang ngiti ni Serrano. Namutla siya. Paano siya nakakaalam nito? Ang totoo, halos hindi na tumigil si Elena sa pagtatrabaho sa loob ng 2 linggo.
Binigyan siya ni Dr. Esteban Carbajal ng buong access sa mga ulat ng kumpanya at nilamon niya ang bawat dokumentong makita. Sa kanyang pagkabigla, natuklasan niya ang kakayahang hindi niya alam na taglay niya, ang natural na galing sa pag-unawa ng mga numero. Taon ng pagbibilang ng bayarin ng kanyang ina, pagkukwenta ng tip, at pagpapatakbo ng kafe ang nagsanay sa kanya upang makita ang mga pattern na hindi napapansin ng iba. Pero ang pinakamahalagang natuklasan niya ay hindi nasa datos, kundi isang kakampi. Si Lina Seo, ang Chief Financial Officer ng kumpanya, ay 12 taon nang nasa Velasco Holdings. Isang 45 taong gulang na babaeng Asian American na may matatag na kredensyal, paulit-ulit siyang nalalampasan sa promosyon kahit perpekto ang kanyang record. Noong una niyang hilingin ang access sa mga ulat, malamig at profesional ang tono ni Lina. Pero nagbago iyon pagkatapos ng isang pag-uusap. Bakit hindi kayo nag-i-invest sa training ng mga empleyado? Tanong ni Elena sa kanyang ikalawang bisita sa opisina. Ang turnover rate nyo pa lang ay kumakain ng 15% ng netong kita. Napahinto si Lina sa pagtatype at napatingin, tunay na nagulat. Binasa mo talaga ang mga ulat. 3 beses ko po silang binasa, pag-amin ni Elena. At may mga bagay na hindi talaga tugma. Doon nagsimula ang pagbabago. Simula noon, sinimulan ni Lina ipakita sa kanya ang mga datos na hindi pa nakita ng iba, ang mga kakaibang pagkakaiba, tagong pagkalugi at mga kahina-hinalang transaksyon. Sa tulong niya, natuklasan ni Elena ang buong saklaw ng paninira ng mga Velasco. Hindi basta petty si Tomas, aktibong winawasak niya ang kumpanya mula sa loob. Ang mga mahuhusay na empleyado ay inililipat sa mga branch na nalulugi. Ang mga maaasahang supplier ay pinalitan ng mas mahal, ngunit mas mababa ang kalidad. Pinalobo ang mahahalagang gastos upang magmukhang mahina ang estado ng kumpanya. Gusto niyang sumuko ka, paliwanag ni Lina isang gabi habang tinuturo ang screen na puno ng spreadsheets. Simple lang ang plano. Gumawa ng krisis, tapos mag-aalok na iligtas ang kumpanya sa pamamagitan ng pagbili nito sa murang halaga. At si Beatriz? Tanong ni Elena sa mahinang tinig. Siya ang humahawak sa legal na bahagi, sagot ni Lina. May mga abogado na silang naghahanap ng butas sa habilin. Isang bugso ng galit at determinasyon ang sumiklab sa dibdib ni Elena. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong niya ng mahina. Mapait ang tawa ni Lina dahil nasaksihan ko kung paanong sinayang ni Tomas ang milyones sa mga ideyang kahit intern alam ng palpak. Dahil minsan akong tinawag ni Beatriz na Daddy's Little Accountant sa harap ng board. At dahil sandali siyang tumigil sa kaidinugtong dahil si Ricardo Velasco ang nagbigay sa akin ng unang totoong trabaho noong walang gustong sumugal sa isang babaeng Asyano sa mundo ng pananalapi. Naniniwala siya sa mga taong hindi pinapansin ng mundo. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Elena ang isang malalim na katotohanan. Hindi siya nag-iisa. Hindi lang kayamanan at negosyo ang iniwan ni Ricardo. Nagtayo siya ng tahimik na network ng mga taong binasura, pinabayaan o minaliit ng sarili niyang pamilya. Sa mga sumunod na araw, nakilala ni Elena ang ilan sa kanila. Si Mauricio Vega, isang black manager na ginawang top performer ang isang restaurant hanggang ilipat siya ni Tomas sa pinakamahinang branch, dala ng inggit. Si Ana Morales, isang chef na may angking talino, ngunit hindi pinakinggan ang mga ideya dahil hindi raw niya kilala ang panlasa ng mga customer. Si Jaime Han, isang digital marketing expert na nagtulak ng inclusive campaigns pero pinagtawanan sa mga meeting. Iisa ang kwento nila, masisipag, may talento, ngunit sinabotahe ng mga Velasco. Nakikinig sa amin si Ricardo, sabi ni Mauricio habang tahimik silang kumakain ng tanghalian. Hindi opisyal pero alam niya ang nangyayari. Nagtatanong siya, nagsusuri. Sa tingin ko, may mga record siya.
Record ng ano? Tanong ni Elena. Kung paano tratuhin ng pamilya ang staff, kung paano nila sinasayang ang pera ng kumpanya, kung paanong winawasak nila ang lahat ng itinayo niya. Si Ana ang nagbigay ng mahalagang impormasyon. May isang vault sa dating opisina niya, sabi niya. Walang nakagalaw mula nang pumanaw siya. Sabi ng mga abogado, ikaw lang ang may access. Gabi-gabi, nagtungo si Elena sa opisina ni Ricardo sa pinakataas na palapag. Nakatago ang vault sa likod ng isang painting, eksaktong sinabi ni Dr. Esteban Carvajal. Ginamit niya ang kombinasyong nasa selyadong sobre. Sa loob, natagpuan niya ang nagpabilis sa tibok ng kanyang puso, mga taong gulang na lihim na recording. Itinago ni Ricardo ang lahat, mga meeting, tawag sa telepono, pag-uusap. Maingat niyang idokumento ang bawat tiwaling desisyon, bawat mapanirang salita, bawat palatandaan ng diskriminasyon at maling pamamalakad sa pananalapi. At sa gitna ng mga files, natuklasan ni Elena ang higit pa pribadong investigasyon sa personal na pananalapi ni na Tomas at Beatriz. Nasa loob ng vault ang mga ulat na nagpapakita ng shell companies, offshore accounts at mukhang isang sopistikadong money laundering scheme gamit ang mga restaurant bilang takip. Diyos ko, bulong ni Elena habang binubuklat ang mga dokumentong nagpapakitang milyon-milyon ang nawala sa loob ng maraming taon. Bigla siyang nakatanggap ng mensahe sa kanyang telepono mula kay Tomas. Sana'y nag-e-enjoy ka sa munting papel mo bilang businesswoman. Sa susunod na linggo, may meeting tayo kasama ang mga posibleng investor. Sigurado akong maiintindihan mo ang offer nila. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, napangiti si Elena. Akala pa rin nila'y isa lang siyang waitress na nagpapanggap na CEO. Wala silang kamalay-malay na hinamon nila ang isang babaeng may hawak ng kapangyarihang hindi lang sirain ang reputasyon nila, kundi pati ang kalayaan nila. Habang inaayos niya ang bundok ng ebidensyang iniwan ni Ricardo, may bagong damdamin ang sumibol sa kanya. Hindi na siya ang takot na babaeng tumayo sa harap ng courthouse ilang linggo na ang nakalipas. Hindi lang kumpanya ang ibinigay sa kanya ni Ricardo, isang sandata. Patunay na ang pagmamaliit sa isang tao dahil sa pinanggalingan ay simula ng sariling pagbagsak. Itinakda ang investor meeting ni Tomas 5 araw mula noon. Plano niyang ipresenta ang Velasco Holdings bilang isang naluluging negosyo sa ilalim ng kontrol ng isang bagitong walang alam, handa ng ibenta sa halos wala. Ang hindi niya alam, ginamit ni Elena ang parehong linggo upang aralin ang bawat sulok ng kumpanya at lihim na buuin ang kanyang kontra-atake. Isang plano na magpapabagsak sa sinumang magtangkang kunin ang karapat-dapat sa kanya. Dahil kapag lumaki ka sa mundong palaging kinukwestiyon ang halaga mo, matutuklasan mong may isang katotohanan na hindi kayang abutin ng pribilehiyo. Ang kaibahan ng mukhang makapangyarihan sa tunay na mapanganib ay nasa ebidensya, kakampi at planong eksaktong-eksakto na sa oras na isiwalat, wala ng panahon para tumakas. Ang pulong kasama ang investors ay nakatakda ng 10:00 ng umaga sa Executive Lounge sa ika-30 palapag. Maingat na pinili ni Tomas ang lugar, isang marangyang silid na may marmol na sahig, tanawing abot-langit ng lungsod at atmosferang idinisenyong ipaalala kung sino ang may hawak ng kapangyarihan. Inaasahan niyang ang lugar ay mananakot kay Elena. Dumating si Elena 5 minuto bago ang takdang oras, may dalang simpleng briefcase at kasama lamang si Lina Seo. Nakaupo na ang 5 investors, mga kalalakihang nasa gitna ng edad, naka-tailored na suit, at may matatalas na matang naghahanap ng mabilis at kapaki-pakinabang na deal. Mga Ginoo, panimula ni Tomas gamit ang pinakamakinis niyang ngiti. Ipapakilala ko po ang kasalukuyan nating may-ari, si BBB Elena Rivas. Tulad ng nakikita ninyo, medyo nalulunod siya sa mga responsibilidad ng kumpanya.
Si Beatrice, elegante at mapanlinlang sa kanyang designer na kasuotan, ay nangutya pa. Kawawa naman, talaga namang sinubukan niya. Pero ang pamamahala ng isang restaurant empire ay hindi kapareho ng pagsisilbi ng kape, hindi ba iha? Umupo si Elena sa dulo ng mesa, ang upuang nararapat sa kanya. Salamat sa pagpunta ninyo, mga Ginoo. Bago tayo mag-usap tungkol sa posibleng bentahan, sa tingin ko'y nararapat lamang na malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa kumpanyang pinag-iinteresan ninyo. Malisyoso ang tawa ni Tomas. Elena, please. Narito ang mga Ginoo upang pag-usapan ang negosyo, hindi para makinig sa mga teorya ng isang dating empleyado. Tama ka, Tomas, sagot ni Elena ng kalmado habang binubuksan ang kanyang briefcase. At ang totoong negosyo ay nangangailangan ng transparency. Halimbawa, alam ba ninyo na sa nakalipas na 18 buwan, mahigit $2.3 milyong ang misteryosong nawala sa mga account ng kumpanya? Nanigas ang ngiti ni Tomas. Hindi ko alam kung ano ang pinapahiwatig mo. Ipinamigay ni Elena ang maayos na inihandang mga folder sa bawat investor. Mga transfer sa offshore accounts, mga kontratang pinalobo ang halaga gamit ang shell companies at mga peking invoice. Lahat ito ay inaprubahan at pinirmahan ni Ginoong Velasco mismo. Kumunot ang noo ng lead investor na si G. Rafael Ibanez habang binubuklat ang mga dokumento. Hindi ito tumutugma sa mga financial reports na ibinigay sa amin. Yun ay dahil peke ang mga report na natanggap ninyo, kalmadong tugon ni Elena. Ikinabit ni Lina ang kanyang laptop sa projector. G. Esteban Carbajal, maaari po ba kayong sumama sa amin? Bumukas ang pinto at pumasok ang abogado na may dalang malaking kahon ng ebidensya. Namutla si Beatrice. Ano to? Sigaw ni Tomas biglang tumayo. Hustisya, sagot ni Elena ng payak. Nagsimulang tumugtog ang unang recording, isang tawag na malinaw na tinig ni Tomas. Gusto kong magmukhang bagsak ang numero ng Southern District. Kanselahin ng mga murang supplier at kuhanin ng mga kaibigan natin na triple ang singil. Kapag nakita ng waitress na nalulugi siya, gugustuhin niyang ibenta agad. Tumahimik ang buong silid. Tinatangkang tumayo ni Beatrice, ngunit kinawayan siya ni Dr. Esteban Carbajal na manatili. Maupo po kayo, Gong Sir Velasco. Marami pa po ito. Ang kasunod na clip ay nagpapakita kay Beatrice na inuutusan ng mga accountant na baguhin ang mga report. Isa pa ang naglalantad ng mapanghamak na komentaryo ukol kay Elena. Ang ikaapat ay nagpapakita ng panunuhol nila sa mga supplier upang magpadala ng mas mababang kalidad na produkto pagkatapos ng pagkamatay ni Ricardo. Diyos ko! Bulong ng isang investor. Sinadya ninyong sirain ng kumpanya para makapagbenta kayo sa ilalim ng kasinungalingan. Namumutik-tik sa pawis si Tomas. Iyon, wala iyan sa konteksto. Dinadaya niya kami. Konteksto? Malamig na tanong ni Elena. Sabihin mo nga, anong konteksto ang nagbibigay katwiran dito? Lumabas sa screen ang isang video, CCTV, mula sa opisina na nagpapakita kay Tomas na sinisira ang mga dokumento 3 araw matapos pumanaw si Ricardo. Dinig sa speaker ang malamig at malinaw niyang tinig. Sunugin lahat. Hindi dapat makita ng babaeng yun sa cafe ang totoong numero. Biglang tumayo si Beatrice, nawawala na ang pagkakontrol sa sarili. Iyan ay mga pribadong usapan. Krimen ang pagre-record niyan. Kabaligtaran po, tugon ni Dr. Esteban Carbajal, kalmado at tiyak. Ang mga ito ay nirecord mismo ni G. Velasco sa sarili niyang opisina at sa sarili niyang ari-arian. May ganap siyang karapatang gawin ito. At sa loob ng maraming taon, pinaghihinalaan na niya kayong dalawa na nagnanakaw sa kanya. Nagkatinginan ang mga investor na halatang hindi mapakali. Sa wakas ay nagsalita si Ginoong Rafael Ibanez. Mga Ginoo, sa palagay ko'y nagkakaisa tayo. Wala tayong interes na makisangkot sa kumpanyang nakabatay sa pandaraya. Sandali lang, pautal-utal na sabi ni Tomas habang tumataas ang kaba.
Nagsisinungaling siya, binabaluktot niya ang lahat. Isa akong Tomas? Tanong ni Elena ng mahinahon, matatag at matalim ang tono. Sige, sabihin mo sa lahat dito kung ano talaga ang tingin mo sa akin. Napatigil si Tomas. Gumalaw ang kanyang labi pero walang salitang lumabas. Anumang sabihin niya ngayon ay magpapatunay lamang ng mga prejudisyo nilang naitala na. Dahan-dahang tumayo si Elena, maayos at may kontrol. Mga Ginoo, gaya ng nakikita ninyo, maayos ang kalagayan ng Velasco Holdings. Hindi kailanman ang pamumuno ang naging problema. Ang tunay na problema ay ang corruption sa loob. Ngayong wala na ito, ipinapakita ng aming 5-year forecast na triple ang magiging kita. Ipinakita ni Lina sa projector ang updated financial data at napalapit ang mga investors, halatang humanga. Ang mga numero ang nagsalita, isang kwento ng lakas na pilit itinago ng mga Velasco. Na sinabi ko na, patuloy ni Elena, hindi na ako interesado sa pagbebenta ng kumpanya, pero may isa akong panukala. Ang kanyang kalmadong ngiti ay may taglay na tahimik na kapangyarihan na agad nagpaatras kay Tomas. Balak kong bilhin ang parte ninyo sa mana, $5 milyong ang alok ko sa bawat isa. 5 milyon? Singhal ni Beatriz, gulat na gulat. Halagang 50 milyon ang halaga ng mana natin. Dating halaga, mahigpit na tugon ni Dr. Esteban Carbajal. Matapos ang mga revelasyon ngayong araw, panlilin lang, money laundering, mga pinikeng dokumento, dagdag pa ang investigasyong federal at ang paparating na balita sa media, hindi na ganon kalaki ang halaga ng parte ninyo. Naglabas si Elena ng isang selyadong sobre at inilapag ito sa mesa. Bilang patunay, anya, na ipadala na ang kopya ng ebidensyang ito sa FBI, IRS at sa The New York Times. Lalabas ang artikulo bukas ng umaga. Namula ang mukha ni Tomas. Hindi mo pwedeng gawin to sa amin. Pamilya tayo. Mahina ang tawa ni Elena pero walang halong init. Ang pamilya, hindi sinisira ang pamana ng taong bumuo ng lahat ng ito. Ang pamilya, hindi nagnanakaw. At ang pamilya, hindi gumagamit ng salitang walayan kapag akala nila walang nakikinig. Tuluyang nawala ang pagpapanggap ni Beatriz. Maaring may ebidensya ka, singhal niya, pero hinding-hindi tatanggapin ng kahit sino ang isang babaeng walang pinanggalingan para mamuno sa isang seryosong negosyo. Hindi ka bagay sa mundong ito. Tiningnan ni Elena ang paligid, ang mga mamumuhunang ngayon ay tumitingin sa kanya ng may respeto, si Lina na nakangiti ng may pagmamalaki at si Dr. Esteban Carbajal na tumango bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay tumingin siya kay Beatriz. Tama ka, mahinang sabi ni Elena. Hindi ako nababagay sa mundo ninyo. Nababagay ako sa mundong pinahahalagahan ng pagkatao higit sa pribilehyo, ang kakayahan higit sa estado, at ang respeto ay hindi opsyonal. Iyon ang mundong binubuo ko. At dahil doon, magtatagumpay ako sa lugar kung saan kayo nabigo. Tumayo si Ginoong Rafael Ibanez at iniabot ang kamay. G.N.G. Rivas, isang karangalan na mamuhunan sa iyong pamumuno. Kapag handa ka ng palawakin, puntahan mo kami. Habang isa-isang nakikipagkamay ang mga mamumuhunan kay Elena at tuluyang hindi pinansin sina Velasco, tahimik na isinilid ni na Tomas at Beatriz ang kanilang mga gamit puno ng kahihiyan. Ang kanilang imperyo na dati hindi matitinag ay gumuho sa loob lang ng isang umaga. Sa pintuan, muling lumingon si Beatriz, nanginginig sa galit ang tinig. Hindi ka magtatagal, mabibigo ka, at kapag nangyari yon, walang tutulong sa'yo. Ngumiti si Elena, kalmado at tiwala. Beatriz, naibigay mo na sa akin ang pinakamalaking bentahe, minaliit mo ako. Sobrang abala mo sa pangungutya, kaya nabigyan mo ako ng oras at kalayaang maghanda. Kaya salamat doon. Nang makaalis na ang lahat, mag-isang tumayo si Elena sa harap ng bintana, kumikislap ang tanawin sa ibaba. Sa wakas, kanya na ang kumpanya,
Pero higit pa roon, kanya na rin ang kalayaan. Hindi lang imperyo ang iniwan sa kanya ni Ricardo. Iniwan din nito ang patunay na kayang baguhin ng kabutihan at talino ang lahat. At nagsisimula pa lang ang kanyang kwento. Dahil ang mga katulad ng Velasco, ang mga sanay sa kapangyarihan, bihirang lumisan ng tahimik. Ang pagbagsak nila ay naging publiko, pero ang tunay na pagsingil ay paparating pa lamang. Pagkalipas ng 6 na buwan, nasa pabalat ng Forbes magazine si Elena bilang Breakthrough Businesswoman of the Year. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naging nangungunang restaurant chain sa rehiyon ng Velasco Holdings, lumawak sa 23 bagong sangay at nagpasimula ng isa sa pinakamatagumpay na programa para sa pagkakaiba-iba sa buong bansa. Si Tomas ay nagtatrabaho na lamang bilang retail salesman na tanggal na sa trabaho ng ilang beses dahil sa hindi pagsunod. Si Beatrice naman ay gumugugol ng araw sa pagtawag para sa isang kumpanya ng insurance. Ang dating marangyang tahanan ay sinasanla na at hindi na kayang tubusin. Sa ingranding pagbubukas ng bagong pangunahing sangay sa downtown, nakatayo si Elena sa harap ng masigabong palakpakan, may hawak na gunting. Sa tabi niya ay isang naka-frame na larawan ni Ricardo Velasco. Nang putulin niya ang laso, ibinulong niya, "Salamat sa pagturo sa akin na ang kabutihan ang pinakamatinding anyo ng lakas." Tahimik nang ngumiti si Mauricio, na ngayoy regional director na. Lagi niyang alam kung paano kilalanin ang tunay na potensyal. Ang pinakamatinding paghihiganti sa kanyang isip ay hindi ang pabagsakin ang mga minsang humamak sa iyo, kundi ang lumikha ng isang bagay na napakaganda na gugulin nila ang natitirang buhay nila sa pag-iisip kung paano nila hindi nakita ang iyong halaga. Pinatunayan ni Elena minsan at magpakailanman na ang integridad at tapang ay laging mananaig kaysa sa pribilehyo.